So, hello guys, welcome back to my channel, to my podcast. Yeah, it's me again, Clay Ramiro. Ang init ng ulo. Diba guys, gusto ko lang i-share. Kasi ganito, natake na naman ako ng anxiety and depression ko. Kasi for me, this thing, itong ginagawa kong to, it's for my mental health. Yeah, para outlet, may labas ko yung mga pain, burdens, lahat. Para mabawasan, para gumaan yung ko. Basta, kung ito yung ng kalooban ng damdamin ko, ng peace ko, diba? Yun. For me, it's healthy. Para gawin to, makakatulong sa akin to. It's a big help for my mental health illnesses. Yeah. Well, alam nyo guys, actually, sa mga kaibigan kong matagal na akong kilala, o sa lahat ng mga tunay na nakakakilala sa akin, they know me very well, exactly very well. Lahat ng mga kung anong nangyayari sa buhay ko, lahat ng mga struggles, pain, mga ganyan. Ayun. So, nobody's exempted. Walang exempted sa lahat ng struggle, sa lahat ng mga pagdudusa sa ating lahat, sa ating mga tao. Kaya mayaman, mahirap, may kaya, lahat ng tao nahihirapan, nagdudusa. Pero kanya-kanyang level. At kanya-kanya ding kung paano natin i-cope up yun, kung paano natin malalabanan yun, kung paano natin i-handle yung mga bagay, situations na yun, lahat ng mga dumadating sa atin. Kasi, marami nangyayari sa buhay natin. Kanya-kanyang level, kanya-kanya ding kung paano natin i-handle yun, kanya-kanyang pagdudusa, kanya-kanyang battles, struggles, lahat. Yun. Lahat tayo nahihirapan. Diba? Sobra. Ang hirap-hirap. Minsan, lalo kapag yung no choice na ikaw lang yung mag-isa, yung ikaw lang sa sarili mo, yung walang nandyan para sa'yo, ikaw lang talaga sa sarili mo, walang ibang makakatulong sa'yo, yung you're asking for help, yung parang stuck up ka na, ganyan, yung hindi mo na alam kung paano yung gagawin mo, hindi mo alam kung sino yung lalapitan mo, kakusapin mo, but no wonder it's available for you, to save you, to rescue you. Wala. Akala mo lang yun. Akala mo lang yun. Kasi, lahat tayo ang sakit eh. Siguro, yung iba para sa kanila, sa iba, para sa kanila, wala lang yun, yung mga arte lang daw yung nararanasan mong yan, ganyan, sus, parang yan lang, arte mo naman. Yung iba nga dyan, ganyan, wala kang matirahan, walang makain, swerte mo na nga sa buhay mo, ganda ng bahay mo, ganyan, lahat na nasa'yo, tapos, ikaw, ganyan ka pa, rereklamo ka pa. But you know guys, hindi lang naman kasi porke kung anong meron ka,
swerte ka na sa buhay mo eh. May kulang at may kulang pa din. Hindi dahil sa nagrereklamo tayo sa buhay natin, ha? Yes, maybe that's essential na meron kung ano yung meron sa atin, but hindi kasi porke meron ka ng mga bagay na kung anong meron ka at wala yung ibang tao, ay swerte ka na. Yes, we should be thankful. Yes. Pero kasi, alam mo yung not everyone needs material things, you know. Iba-iba tayo ng kalagayan ng sitwasyon sa buhay. Iba-iba tayo ng struggles ng pinagdadaanan. As I said kanina, di ba? So, we should be open na lang. Open-minded tayo. Bukas yung pangunawa natin. Dapat meron tayong compassion, empathy sa kapwa-tao natin. Dapat mabuti tayo sa kapwa-tao natin. But, may mga tao sa buhay natin, alam mo yung hindi nila tayo naunawaan, hindi na tayo naintindihan sa kung ano man yung kalagayan natin sa buhay natin. Na nahihirapan na tayo, pero yung pinagdadaanan natin wala lang sa kanila. Ang sakit ang ganun. O kung halimbawa meron tayo, ikaw, halimbawa kung sino mang nanonood ka dyan o kayo man, walang-wala ka. But ako, I have the means. Ako yung meron kayang ibigay sa'yo. O meron akong kayang itulong sa'yo, pero nagrereklamo ka pa din. Alam mo yun? Tapos, parang nangonsensya ka pa. May sinasabi ka pang kung ano-ano. Ang sakit nun, di ba? Tapos yung tao, binibigay yung kaya niyang ibigay sa'yo. Yung kung ano kaya niyang gawin para sa'yo. Pero parang, wala lang. Yung effort na ginagawa niya, binibigay niya, you don't reciprocate. Hindi mo binabalik. Kahit small thank you or wala. May sinasabi pa din, may reaction pa din hindi maganda. And sa ilan, meron ding yung hindi ka naintindihan sa kalagayan mo, sa kahinaan mo, na eto ka lang hindi ka perfect na tao. Hindi ka ordinaryong tao. Hindi ka kagaya nila na they are healthy, they are strong, they are capable of kung ano man yung meron sila na makakaya nila. And ako, eto lang ako. I'm not perfect. I'm not strong na akala nila kaya ko lahat. Tawagan nila sa akin demigod eh. Kasi, basta yun. Kasi galing ko daw. Kasi, chuchu, ganyan yan. No. Kasi daw matatag ako. Kasi, kaya ko daw lahat. Ganyan. But, no, it's not easy to be me. I'm not a superhero. Wow. Diyos. No. I'm just a human. May kahinaan din ako. Meron din akong kakulangan bilang isang tao. Tao lang din ako. I am just a simple girl, just a simple human being. I'm a daughter of God, child of God, na anak ng tao, anak ng parents ko, ng tao, my mom and dad, yes. And I am a demigod because, yan nga, tao ako, and but spiritually, my parent is God. Yun. That's demigod. That's why I'm demigod.
Yun. And my strength, my everything comes from God. Lahat ng kalakasan ko, doon ko sa Kanya hinuhugot. Hindi sa sarili ko lang. Hindi ako nagre-rely sa sarili kong kalakasan o sarili kong kakayanan. No, I'm just a human. May kahinaan din ako. Yung utak ko, tandaan nyo to, sa normal na tao, siguro mga 1 gig yan. O, sa mga genius, 1 terabyte. Pero sa akin, for me, hindi man sa dinidegrade ko yung sarili ko. Yung utak ko is, wala pang 1 gig. Yeah. But, meron tayong kanya-kanyang purpose. Meron tayong kanya-kanyang ability na binigay si God. So, kung magaling ako sa ganung bagay, that's God's gifts na binigay niya sa akin, ability, ganyan. So, ginagawa ko yun, ina-apply ko sa buhay ko para sa pang-araw-araw na buhay ko, ginagawa ko din yun para kumita ako. For example, nagbebenta ako ng kape, ng iced coffee, ng pastries, yung mga ice cream cake, o kung ano man, paintings, diba? Artist ako, ganyan. Yun. Art. O kung ano pa man ang binibigay sa akin ng Lord, ginagawa ko. Para yun para makasurvive. Kung kulang man yung halimbawa na kinikita ko, yun ang ginagawa ko. But, sa iba, parang hindi ako enough. Ang sakit-sakit na, nakaka-insulto na hindi ako yung the best para sa kanila. Hindi ako favorite ng iba. Aminin ko na, magpapakatotoo na ako, but hindi nila ako magme-mention ng names kung sino tong mga sinasabi kong to, ha? Kilala nyo na, alam nyo na kung sino kayo. Basta, yun. Sa, they're not, I'm not their favorite. So, I am thankful na iba na yung shift ko. Kasi, hindi na ako yung, kasi dati dun sa shift ko, ibang pangalan lagi naririnig ko. Yes. Iba yung the best para sa kanila. Hindi naman sa naiinggit ako, but I'm just feeling that I'm nababastos ako na parang wala ako dun sa lugar na yun. Na parang, nandito ba si Claire? Nandito ba si Demigod? Alam mo yun? Parang wala akong nai-contribute sa trabaho ko o sa kung ano man ang ginagawa ko. Kasi, siya yung the best lang dun sa room na yun. Diba? Gets nyo ako, guys? Yeah. But, sa taong yon na sinasabi ko, wala akong sama ng loob sa kanila. Hindi ako galit. Nasasaktan lang. Nasasaktan ako. Parang nawawalan ako ng dignidad, nawawalan ako ng respeto na parang wala ako dun sa lugar na yun, sa room na yun eh. You know? Nararamdaman nyo ba ako? Yun, parang invisible ako. But sometimes, natutuwa ako na I'm not asking for validation or na maging paborito ako ng lahat. Just appreciation and respect.
That's all I want. Not validation. Hindi ko hinihiling na maging paborito nyo ako. Respeto and appreciation lang. But, now, it's a blessing in disguise that everything turned into something good. Na parang, alam niyo yung nag-turn yung table, bumaliktad na yung mundo. Unti-unti, nagiging umuokay ang lahat. But hopefully, sana tuloy-tuloy na. Alam mo yun? Ayoko umiyak. Kaya ko to. Resilient ako. Ayoko na umiyak. Tapos na. Kaya mo yan. Ayoko sana maging madrama kasi nga Pasko. Pero nga kasi ang pagkakakilala niyo sa akin si Demigod, malakas, matatag, matibay. Diba? Gusto ko lang maging open, ilabas yung tapang ko kung sino ako. Gusto ko maging totoo, magpakatotoo. Yun lang. Gusto kong ilabas yung lahat ng nandito. Kasi, hindi na ako katulad ng dati na duwag. Hindi ko masabi yung kung ano yung nakakasakit sa akin. Minsan kasi ang mundo hindi na maintindihan. Kapag tahimik ka, dapat daw manahimik ka na lang, quiet ka na lang, silent ka na lang. Pero, ang sakit ang hirap kapag hindi mo mailabas yung yung kung ano yung nandito mo ang sakit-sakit Yung nagkikimkim ka, ang hirap, ang bigat, sobra. Parang, puputo ka na lang, sasabog ka na lang. Pero kapag pag nagsabi ka ng totoo, pag nagpakatotoo ka, ikaw yung masama. Kung ano pa yung sasabihin nila sa'yo. Parang hindi ko na alam kung paano ko ilulugar yung sarili ko sa tao, sa mundo. Diba? Gets nyo ako, guys? Kung sino man dyan ng mga may mental health issues o wala, sa mga may anxiety and depressions o wala, gets nyo ako? Yun lang. Sa mga taong nagmamahal sa akin, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa taong minamahal ko, sana naintindihan nyo ako. And even to my colleagues, mahal ko kayo sobra. Mga kapatid ko kayo, pamilya ko na rin kayo. You're my second family na din. Mahal na mahal ko kayo. Sobrang tinanggap ko na din kayo sa buhay ko. Yes. Sa mga mahal ako at sa mga welcome ako sa kanila, sa trabaho, I super thank you. I am so grateful. Sobrang appreciate ko lahat ng kabutihan na pinaparamdam niyo sa akin. Lahat ng pagmamahal. Thank you very much. Sa mga boss ko, mga boss, sir, ma'am, to my ates, to my momshies, to my tukayo. Hi sis. Mga sisterets ko dyan. Sa mga kuya-kuya ko dyan. Mga bros. Thank you. I love you so much. Yeah. Alam niyo na kung sino kayo. Ayun. So, yun lang. At sa family ko, sana naintindihan niyo ako. Sa mga kaibigan ko na talagang kulang ako sa panahon. Sobrang busy lang, mga bakla. Kapit lang tayo, magkikita rin tayo. Mabibisita ko na din kayo.
magpapagaling na lang ako. Medyo talaga tumatalsik pa yung dibdib ko eh. Oo, hindi pa rin ako yung lalamunan ko. Magkikita at magkikita rin tayo. Ha? Lalo na't ngayon na medyo maganda na yung schedule ko. Kahit papaano. It's just my budget. Yon, ginaan ko lang ako, budget, time, medyo, schedule, medyo, okay na din. Budget lang talaga din, and my time, pala na. And my body, my health, my well-being. Ayun. Makakabawi din ako sa inyo sa lahat-lahat. Sa mga nagmamahal talaga sa akin, sa mga talagang nakaka-appreciate ng pagmamahal ko, ng effort ko. Yun. Mahal na mahal ko kayo, tandaan niyo yan. Alam niyo yan, Diyos ko, kayo pa ba? Iba, mga box, mga kosa, mga bakla. Ayun. Kilala niyo naman ako, diba? Sobrang, alam niyo yun, ako pa ba? As long as kilala ko ang sarili ko, wala akong ginagawang masama. Wala akong pagkukulang sa mga taong minamahal ko. Binibigay ko lahat. Sabi nga nila sa akin ng mga baklang to, yung mga sisteret ko, sis, para kang bakla, magmahal talaga. Magtira ka naman para sa sarili mo. Mahalin mo ang sarili mo. Yan ang laging sinasabi sa akin ng pinsan ko, ng mga baklita ko, mga kaibigan. Magtira ka sa sarili mo, mahalin mo ang sarili mo. Yan ang nakakalimutan kong gawin. Hindi ko kaya mahalin yung sarili ko, sorry. Magtira para sa sarili ko, nakakalimutan ko na din. Not only material things, sa pera o ano, but yung something essential na pagmamahal na yon, basta yon. Yun na nga rin siguro, pagmamahal sa sarili, kulang na nga din yun. Pero ayoko naman din maging makasarili, di ba? Hindi kasi ako makasariling tao eh. Hindi rin ako mayabang. Hindi ako mapagmataas na tao. Hindi ako ganun. Kilala niyo ako, guys. To my family, sorry kung there are times na hindi ko kayo nabibigyan, hindi ko kayo natutulungan. Kasi alam nyo na meron akong pinag-iipunan, diba? Yun lang siguro kaya kong ibigay sa sarili ko, yung para sa pangarap ko. Alam nyo yun kung ano yung pangarap ko. Yun yung kaya kong ibigay sa sarili ko. Yun na lang. Minsan nga nawawala pa eh. Nagagalaw ko. Pambili ko ng pagkain ko. Kapag kinukulang ako, yon, pamasahe ko, yon. But still, kinakaya ko pa din para makaipon ako. Para sa pangarap ko. Para sa sarili ko. But God never fails me. Lahat ng iniyak ko sa Kanya, lahat ng, bago pa man din tumulo yung utak ko, ayan, bago pa tumulo yung luha ko, alam na niya, agad-agad, kung ano yung problema ko, kung ano yung kahinaan ko, kung ano yung kailangan ko. God never fails me. Sinasagot niya. Hindi siya late. Hindi siya
God is always on time. If it's no or waiting list pa ako, I consider it as God's protection para hindi ako ma-destroy. Hindi ko ma-destroy yung sarili ko. Hindi ma-destroy ng iba yung sarili ko. If nade-destroy man ako ng iba, God is still there to restore me. Ibigay yung kung ano man yung nawala sa akin. Not only financially, but sa kung anong meron sa akin. Kasi God knows that bugbog na bugbog ako sa struggles, sa pains, sa battles. Yun. Ang haba, no? God is always there for us. Siya lang naman yung talagang nakakaintindi sa atin. So, kung akala ng mga tao na mag-isa lang ako, kung akala mo ikaw nag-iisa ka lang, no. God is always there for you. Nakakalimot ka lang na mayroong Diyos na kaya kang salbahin. Kasi puro tayo self. Nakalimutan, alam mo yun, puro self. Nakakalimutan mo na si Lord. Si Lord, kaya siya dumating para mahalin tayo, para isave tayo. God the Father gave Jesus Christ because He is our hope, pag-asa, and He is our Savior, tagapagligtas. He is our lover, nagmamahal sa atin. He provides us. And kung sa tingin mo walang-wala ka, sa tingin mo walang kaya mag-save sa'yo, God is always there, the Holy Spirit to guide us. God, yung tatlong yun, si God pa din yun. Holy Spirit, the Son, Jesus, the Father, the Creator, siya lahat yun. Pero nakakalimutan mo kasi puro ka self. Nakakalimutan mo na kaya ko to mag-isa. Wala man nakakaintindi sa akin eh. Wala nakakunawa sa akin eh. Kala mo lang yun. Ako, hindi sa pagiging nagbubuhat ng sariling pagiging self-righteous. No. Akala ng mga tao, kinakaya ko lahat. Kasi akala nila si demigod, matatag, malakas. Kaya niya mag-isa lang. No. I have God. Kaya nga ako demigod eh. Because my God, my Father, my heavenly Dad, Him, God, the Creator. Yes, that's why I am demigod.